Tumawid naman tayo sa McDonald's, Mau, para doon mag-lunch. Yakag ng kaibigang si Elise. Sawang-sawa na ako sa pagkain dito sa dormitory. Hindi na Maureen gustong kumain sa labas ng malaking dormitory na naging tahanan niya sa nakalipas na 8 taon ng buhay niya. Pero hindi niya gustong tanggihan ang kaibigan. Sige na nga. Ay, sa wakas, napapayag din kitang lumabas ng dormitoryo. Natatawang wika ni Elise na hinawakan sa braso ang kaibigan. Pagkalipas ng 3 minuto ay nasa loob na sila ng McDonald's at pagkatapos, pumila ay dala-dala na ang tray sa isang bakanting mesa sa sulok. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain ng isang doormate nila, ang lumapit na may kasamang boyfriend. Hawak ang tray ng pagkain. Hi Elise! Hi Maureen! Nakangiting bati nito. Hello Margot! Hi Jeff! Ganting bati ni Elise sa dalawa. Si Maureen ay tumangulang at kagading nagyuko ng ulo. Umupo ang dalawa sa katabing mesa na inalisan lang ng ibang customer. Siya nga pala Jeff, hindi mo nga pala kilala si Maureen? Maureen, si Jeff, boyfriend ko. Pagpapakilala ni Margot sa naiilang na si Maureen. Hello, hindi halos nagangat ng ulo ang dalaga. Siya ba yung kinakwento mo sa akin, Marge? Si Jeff na painsultong ngumisi at hinagod ng tingin ng mukha ni Maureen. Siya nga. Siyang scholar namin. Si Nico ni Margot ang boyfriend. Sumubo ng french fries ang lalaki at pagkatapos ay muling tinignan ang nakayukong si Maureen. Gosh, Marge, paano sa palagi mo papatusin ni Roger yan? Bulong nito kay Margot na muling si Nico ang binata. Pero kung totoong rich yan tulad ng sinasabi mo, well, matatakpan na ng perang kapangitan niya. Alam mo naman si Roger kahit na sino basta madatong. And look at her designer's watch. Marge, libo-libong halaga nun. Totoong bulong lang yun. Pero umabot yun sa pandinig ni Maureen na biglang tumayo at halos takbuhin ang pinto palabas ng McDonald's. Maureen! Tawag ni Elise na nilingon ang mag-boyfriend at tinapunan ng matalim na sulyap. Pagkatapos ay sinundan ng kaibigan. Si Maureen at tuloy-tuloy sa pagtawid pagbalik sa dormitory. Hindi niya napapansin ang mabilis na pagsulpot ng isang kotse mula sa kung saan. Ni hindi ito bumusinat kahit na nasa gitna ng dalaga ay tuloy-tuloy ang sasakyan. Maureen! Si Elise na mabilis na tinakbo ang kaibigan at dinamba patungo sa sidewalk. Oh my God! Wika nito kasabay ng pagbagsak nilang magkaibigan sa rampa. Elise! Nalaki ang mga mata ni Maureen. Gabuhok na lang ang layo niya sa kotse. At kung hindi dahil kay Elise ay malamang na nasagasaan siya. Humihingal pang nilingon ng dalawang sasakyan na hindi nagminor at nawala na rin sa pagliko sa isang intersection. Are you crazy? Galit na tanong ni Elise. Nang dahil lang sa dalawang walang kwentang mag-boyfriend na yun ay magpapakamatay ka? Ay, I'm sorry. Nanginginig ni Maureen na sabi. Inabot ang kamay ng kaibigan na inalalayan siya upang tumayo. May mangilan-ngilang estudyante at passerby na curious na nakatingin sa kanila. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Elise na nagbaba ng tingin at pinagpaga ng sariling damit. Nang dumimula sa rampa, umiling siya. I'm alright Elise, thank you. Sino ba namang driver yun at gano'n na lang kabilis ang takbo sa ganitong mataong lugar? Nangingit-ngit na nilingon ni Elise ang pinagdaanan ng sasakyan. Forget it, halika na sa dorm. Ani at hinawakan sa braso ang kaibigan. Still shaking from the near-death encounter. Pero ganun pa man ay sumiksik sa isip ang sinabi ni Jeff. Mamasamain mo ba ang sasabihin ko sa iyo, Maureen? Nag-aalalang tanong ni Elise sa kaibigan nang nasa loob na sila ng silid niya. Sa lahat ng mga nakatira sa dormitoryong yon, ay siya lang ang may sariling kwarto. You're my friend Elise and I know you only mean well for me. Aniya na din na pa ang mukha sa unan. Isang mahabang hininga muna ang pinakawalan ni Elise bago muling nagsalita. I know you're rich, Maureen. Sa loob ng 3 taong pagsasama natin dito sa dormitory ay alam kong nakakaangat ka sa buhay kahit napilit mong kinakiila yun. Hindi kumibo si Maureen at patuloy na nakinig sa tinutumbok ng kaibigan.
Have you tried to speak to your father about plastic surgery? Nailang nitong tanong. Si Maureen ay bumuntong hininga at hinarap ang kaibigan. I have thought of that often, Elise. Pero hindi ko alam kung gaano kalaki ang kayamanan ng papa. Wala akong idea. Tumatanggap lamang ako ng monthly allowance mula sa abogado ng pamilya. At hindi ko naman matanong ang papa tungkol doon. You see, may sarili na rin pamilyang ama ko. May bitterness sa tinig ni Maureen sa bahaging yun. At ayokong pagtawanan at kaawaan nila ako. I know my stepmother and my stepbrother hated me. Mapait niyang sagot. Wala namang masama kung isosuhestyon mo. Thank you for the concern, my friend, but I can take ridicule. And I have had enough of it. Isa pa, sa palagay mo ba ay may magagawa pa sa mukha kong ito? Patuyan niyang tanong para sa sarili. Isang buntong hiningang binitawan ni Elise at tinitigan ng kaibigan na ipinikit ang mga mata. Napailing nito. Si Maureen ay matalino, may katamtamang taas at may makinis at pinong kutis. A beautiful and sexy body na malimit nitong kinainggitan. At kung tutuusin ay magagandang mga mata, unusually expressive and TK lash eyes. At ang sabi nga ni Maureen ay yun ang tangkutis lamang niyang namana mula sa ina. Subalit natabunan lahat ng mga katangiang yun ng dalaga ng iba pang bahagi ng muka. Malaki at malapad ang ilong. Hindi lang yun, malayong pagitan ng ilong nito hanggang sa upper lip at isang balat na itim sa kanang pisngi niya. Sa paningin ni Elise hindi lang maganda si Maureen, subalit hindi yun ang tingin ng marami at kahit mismo may sariling katawan. At dahil doon, natakpan lahat ang magagandang katangian ni Maureen Mauricio. Kasali ng pagkakaroon ng isang mabuting pag-uugali. Isang umagay napasukan ni Elise si Maureen sa silid nito na madali ang nag-iimpake. Hey, going somewhere? Kailangan umuwi ako ngayon din ng asyenda, Elise. Aniyan na sinara ng maleta. May tumawag sa landlady natin at sinabing inatake sa pusong papa. Oh, I'm sorry, Maureen. Umupo ito sa gilid ng kama. Si Maureen ay yumakap sa kaibigan. Natatakot ako, Elise. Baka kung ano mangyari sa papa. Pag nagkataon ay mag-iisa na lang ako sa mundong ito. Hinaplos ni Elise ang buhok ng kaibigan. Be optimistic. It could be a mild attack dahil kung hindi ay tsak na dinala na dito sa Maynila ang papa mo. Kumawala si Maureen at inisip ang sinabi ng kaibigan. Pagkatapos ay tumango. I guess you're right. Bumuntong hininga siya. I know, I'm being silly. Natatakot ako mag-isa na lang sa mundong ito. Gayon kung tutuusin ay para na rin lang naman ako nag-iisa, diba? You have me, Elise gently said. I know at nagpapasalamat ako na hindi mo ko ikinakahiyang maging kaibigan ng isang tulad ko. Hindi kita kinakahiyang kaibigan, Maureen Mauricio. Hindi kita ipagpapalit kahit na kanino pa man sa mga kaibigan natin na may magandang muka. Anito pagkatapos ay ngumisi. Ang drama talaga natin, ano? Paano ka nga pala uuwi? Susundin ako ng driver dito. Tumayo si Maureen at tinignan ng sarili sa salamin. Isn't it selfish, Elise? Nahigit ako nag-aalala sa sarili ko kung sakaling may mangyari sa papa kaysa sa kalagayan niya. Don't be hard on yourself, Maureen. Sabi mo nga, sa nakalipas na 8 taon ng buhay mo dito sa dormitoryo, ay magbilang mo sa isang kamay ang pag-uwi mo sa inyo. At ganun din ang pagdalaw sa iyo ng iyong papa dito. Tumango si Maureen at sinikap na itago sa kaibigan ang sakit na nadarama. Kahit ang sariling mga magulang ay hindi gustong makita ang pagmumukha niya. Isang marahang katukan narinig nila at pagkatapos ay bumukas ang pinto at sumungaw ang mayordoma ng dormitoryo sa pinto. Nasa ibaba ng sundo mo, Maureen. Tumawag ka kung kailangan mo ko. Bilin ni Elise sa kaibigan niya yumuko sa bintana ng sasakyan at umalik sa pisngi niya. I'll do that. Isa pa, kung tamang sinabi mong mild attack lang si papa, nakakatiyak akong ipapadala ulit ako nun dito. May pait sa tinig ni Maureen sa sinabi. Bye, friend. Ilang sandali pa'y nasa highway ng sinasakyan ng dalaga. Kumusta pong kalagayan ng papa, Tata Viner? Tanong ni Maureen sa matandang driver. Nang umalis ako ng asyenda kaninang madaling araw ay nakita ko siyang nakatanaw sa mabintanang silid at kinawayan pa ako. Marahil ay hindi naman malalang atake ni Ariston, Maureen. Sagot ni Tata Viner na sumalyap sa kanya sa may salamin. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng dalaga. Sana nga po,
Kayo po ng Nana Lusing, kamusta na po kayo? Tulad pa rin ng dati, Maureen. Ang Nana Lusing mo'y malimit ng atakihin ng rayuman niya. Tuwang-tuwa nga nang malamang uuwi ka na. At ako nga'y natuwa nang malaman kong uuwi ka na rin. Buong sinseridad nitong sabi na tumingin pa sa kanya sa may salamin. Abay, halos 3 taon na mula nang huli kang umuwi ah. Magkahalong kagalakan at kalungkutan ang nadarama ng dalaga. Ang 2 matatandang katulong ng malaking bahay at ang Lola Barbara niya lamang ang kinakitaan ni Maureen na may totoong pagtingin para sa kanya. Hindi alintana ng mga ito ang pangit niyang muka. Si Hilda ang mama niya na hanggang sa mamamatay ay hindi tinagong pagkasuklam sa anyo ng kaisa-isang anak. Lumabas ka ng silid ko, Maureen. Angin ni Hilda sa 6 na taong gulang na bata. Hindi ko gustong makitang pagmumukha mo. Bakit kailangan pati ang bata pagsalitaan mo ng ganyan, Hilda? Si Doña Barbara na sumungaw sa pinto ng silid at hinawakan sa kamay ang humihikbing bata. Ikaw itong ina, pagkatapos ay siya pang utang na loob, mama. Huwag na tayo magtalo. Ilayo niyong batang yan sa akin. Kinakahiya ko naging anak ko yan. Napilitang ilabas ni Doña Barbara ang apo. Sa pasilyo niyakap nito ang bata at sa gumaragalgal na tinig ay nagsalita. Huwag mong intindihin ang mama mo, Mau. Banayad na alo ng matandang babae. Mau, yun ang kinagiliwang itawag ng lola niya sa kanya. Hayaan mo, apo. Mawala man ako'y titiyakin ko mapapangalagaan ka pa rin hanggang sa iyong paglaki. Mariing pangako nito na tumaman ang mga mata. Sa murang isipan ng bata ay labis nitong dinaramdam ang pagtataboy ng sariling ina. Totoong hindi siya nakaririnig ng kahit na anong masakit na salita mula sa kanyang papa at minsan pa nga ay nakakarga siya nito. Pero sa pakiramdam ni Maureen ay malayo pa rin ang loob ni Ariston sa kanya. Ipinagtataka rin niya ang malimit na pagtatalo ng kanyang mga magulang sa hindi niya malamang dahilan. 10 taon siya na magkagulo ang buong hasyenda. Na aksidente sa kabayo si Hilda. Aksidente hindi kagad mapaniwalaan nang nakararami dahil mahusay mga bayong mama niya. Hindi gaanong ininda ni Maureen ang pagkawala ng ina. Subalit ang pinakamatinding dagok sa buhay niya ay nang mamatay si Doña Barbara ng kasunod na taon na pagkamatay ni Hilda. Ang sabi ng lahat ay katandaan na ikinamatay ng matandang Donya. 6 na buwan mula nang mamatay si Doña Barbara ay nag-asawang muli si Ariston. Kay Matilda na isa sa mga guro ni Maureen sa elementarya. Isa itong byuda at may isang anak, si Emil, na matanda lang sa kanya ng 2 taon. Aray! Hiyaw ni Maureen nang hilahin ni Emil ang tirintas niya at tumakbo patungo sa duyan. Nasaktan si Manuel! Nasaktan si Manuel! Kantyaw ng malditong bata. Maureen ang pangalan ko. Manuel ang gusto kong itawag sa'yo dahil magkalapitan tunog. Total, sa kapangitan mo'y mukha ka ring Manuel, di ba? At sinabayan nito ng tawa yon. Gustong umiyak ni Maureen pero pinigil niya sarili. Hindi lang ang batang lalaking ito ang kauna-unahang lumait sa kanya. Kahit ang mga kaskwela niya ganun din. Ang mga guro niya sa pribadong paaralan ay lihim din siya pinag-uusapan. Nangihinayang ng isang matalino at mayaman tulad niya ay may ganung uri ng muka. Hindi rin nila mapaniwala ang isang kasing ganda ni Hilda at gwapong tulad ni Ariston ay nagkaanak ng isang tulad niya. At kung hindi lamang dahil masalapi ang pamilya niya ay lantaran na marahil ang palalait namang ito sa kanyang anyo. At ang sumunod pa uling dagok na dinanas ng batang si Maureen ay nang ipaalam sa kanya ni Ariston na sa isang dormitoryo sa Maynila siya maninirahan at mag-aaral pagkatapos ng elementarya. Pero bakit po, Papa? Maganda naman pong eskwelahan dito sa atin. At saka sino po makakasama ko sa Maynila? Naguguluhang tanong ng bata. Sinulyapan si Matilda na walang emosyong nakatitig sa kanilang mag-ama. Si Emil ay binibelatan siya. Higit na mabuting paaralan sa Maynila, Maureen. Para din sa'yo yun. At sa isang sikat at malaking dormitoryo katitira. At marami kang makakasama doon, iha. Pahinuhod ni Ariston sa mabait na tinig. Pero, at lagi kang dadalawin ng papa doon, Maureen. At pagdating ng mga espesyal na okasyon ay uuwi ka rin dito sa atin. Niyakap nito ang bata at hinagkan sa buhok. Gumanti ng yakap si Maureen. Hindi niya gustong hindi paluguran ang papa niya kahit nasa puso niya. Alam niyang ikalawang pamilya nito ang may gustong malayo sa Hacienda Mauricio.
Pagkatapos ng elementarya ay ipinadala ni Ariston sa Maynila si Maureen. At tulad ng sinasabi nito'y dumadalaw ito sa anak sa dormitoryo tuwing humihiling si Maureen sa landlady nang mag-long distance sa kanila sa Santa Clara. Nasa huling taon na sa high school si Maureen nang ipasya ni Ariston na sa asyenda mag-Christmas vacation ng anak. Subalit, isang linggo bago ang Christmas vacation ay naaksidente si Maureen. Nasa akto siyang pababa ng hagdan ng kolehiyo nang isang nagmamadaling estudyanteng nakadagil sa kanya at tuloy-tuloy siyang nahulog sa matarik na hagdan. Pagkahulog na kung hindi buong loob niya at napakapit sa barandilya, pagdating sa ika-6 na baitang ay malamang nalumpo siya o namatay. Isang linggo rin siya sa ospital for minor bruises and concussion. Tumama ng 2 beses ang ulo niya sa sementong baitang. Nagulat pang dalaga na magsalita si Tata Vener. Narito na tayo sa loob ng asyenda, Maureen. Ibinaba ng dalaga ang windshield at nilanghap ang sariwang hanging probinsya. Iginalang paningin sa mga nagtatayugang puno ng nyog at naglalakihang puno. Hindi nagtagal ay natanaw na ni Maureen ang malaking bahay Kastila na nakatayo sa gitna ng isang malaki at nababakurang solar. Mula sa bintana ay may mga matang lihim na nakamasid sa pagbaba ng dalaga sa sasakyan. Mabilis din itong umalis nang pumasok sa loob ng kabahayan si Maureen. "Kamusta ka na, Maureen?" Si Matilda na sumalubong sa may puno ng hagdan. Tila rin ang gayak sa mamahaling damit na hindi bagay sa ganung uri ng lugar. "Tita Matilda," halos pabulong niyang sambit at saglit na nahinto siya sa paglalakad ng mapuna ang kwintas na nasa leeg ng madrasta. Pag-aari na namayapang Lola Barbara niya ang mamahalin at antigong kwintas na yon. Paano napunta yun kay Matilda? Wala sa loob ni tinaas ni Matilda ang kanang kamay at dinala sa leeg na para bang matatakpan nito ang choker. Tumikim ito. "Pumanhi ka na sa itaas, Maureen. Nasa silid niyang papa mo." Wika nito tuluyang humakbang palabas. Si Maureen ay mabilis na pumanhik at tinungo ang silid ng ama. Isang mahinang katok ang ginawa niya bago binuksan ang pinto. "Papa," usal niya sa lalaking nakahigat na nakapikit ang mga mata. Sa isang sulok ng silid ay naroon ang isang silyang digulong. Nagmulat ng mga mata si Ariston at biglang umaliwalas ang mukha ng makilalang anak. "Dumating ka na pala, Maureen." Itinaas nito ang kamay at sinenyas na umupo sa tabi ng kama ang dalaga. "Kamusta ka na, Papa?" aniya sa nagbabarang lalamunan. Totoong hindi sila gaanong malapit ng ama sa isa't isa at sa nakalipas na 8 taon niyang paninirahan sa dormitoryo sa Maynila ay lalo pang pinaglayo. Pero ama pa rin niya si Ariston, kung tutuusin ay nasa late 40s pa lamang ito. Kalakasan, ika nga. Subalit sa nakikita niya ay nanghihina to. "Bakit hindi ka magpa-confine sa ospital? Bakit nandito ka lang sa bahay?" Nag-aalalang tanong ni Maureen. May hinang sagot nito na pilit gumiti. Hawak sa kamay ang palad ng anak. "Hindi naman malubha ang aking kalagayan. Hindi ko nais ipaalam sa iyong pagkakasakit kong ito dahil ayoko nag-aalala ka. Pero hindi ko napigil si Matilda na tawagan ng dormitoryo mo." "Tamang Tita Matilda, Papa. Karapatan kong malaman ang kalagayan mo. At huwag kayong mag-alala, ngayong narito na ako ikatulong ako ng asawa mo sa pag-aalaga sa iyo." Pangako niya. Kumislap ang mga mata ni Ariston. Subalit kailangan mo magbalik ng Maynila, Maureen. Sa 1 linggo enrollment na para sa huling taon mo sa kolehiyo. Magtatapos ka na sa susunod na semester, anak. Banayad at masuyong sabi ni Ariston na gustong tumulo ng mga luha ni Maureen. "Makapaghihintay ang pagtatapos ko, Papa. Kung kalahating taon lang naman, mas nanaisin ko narito sa tabi mo. Wala akong pinakahahangad, Maureen, kung hindi ang makatapos ka ng pag-aaral." Humugot ng malalim na paghinga si Ariston na tila nagsikip ang dibdib. Baka makasama sa inyong nagsasalita, Papa." Nag-aalalang wika ni Maureen. Niling ang mga gamot na lalaki sa side table. Umiling si Ariston. "Malakas pa ako, Maureen. Hindi ako papatay ng isa lamang atake. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ihingi ng tawad sa iyong pagpapadala ko sa iyo sa Maynila. Please pa, wala kayong dapat ihingi ng tawad doon." Subalit hindi pinansin ni Ariston ang sinasabi niya. "Inlayo kita sa akin, Iha.
sa kabila ng sakit ng loob na nararamdaman ko. May dalawang dahilan, Maureen. Una, yung bago kong pamilya. Hindi kaila sa akin ang hindi magandang pakikitungo ni Emil sa'yo. Si Matilda na bagaman walang sinasabi, alam kong hindi rin magaan ang loob sa'yo. Pangalawa, Iha, at ang pinaka-importante sa lahat ay dahil gusto kong ma-develop mong self-confidence mo sa Maynila. Kung narito kay baka nanatili ka na lang na nakakulong sa bahay na to at malayo sa mga kasing edad mo. Gustong salungitin ng dalagang sinasabi ng ama na kahit sa Maynila hindi niya ma-develop ang self-confidence na gustong mangyari nito. But of course, gusto niyang ipagpasalamat na nakilala niya si Elise at naging kaibigang matalik. Labis niyang ikinagalak na ganun palang intensyon ng pagpapadala sa kanya ni Ariston sa Maynila, na hindi pala dahil hindi niya gustong makita ito. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Maureen. Nagpatuloy si Ariston. 2 buwang mahigit mula ngayon ay ika-21 kaarawan mo na. At noon pa man ay pinlano ko nang bigyan ka ng isang party, anak. Imbitahin mo lahat ang mga naging kaibigan mo sa Maynila. Sa pagitan ng hilam na mga matay ngumiti ang dalaga. Wala akong iimbitahan sa birthday ko, Papa, kung hindi si Elise. She's my friend, my real friend. At walang magiging bisita kung hindi tayo-tayo lang. Hindi mo kailangang maghanda ng malaki. Pero Iha, yes, Papa. Anyway, that would be 2 months and 1 week from now. Saka na natin pag-usapan. At gusto ko ay magaling ka na ng lubusan sa araw na yon. Ngumiti si Maureen. Hindi makapaniwalang inihanda ng ama ang bahagi yun ng buhay niya. Magpahinga ka na, Papa. Natitiyak kong napagod ka sa mahabang sandaling pag-uusap natin. Isang banayad ng ngiti ang binigay ni Ariston sa anak at pumikit upang magpahinga. Si Maureen naman ay umaapaw ang galak sa dibdib ng lumabas na silid. At dito na po nagtatapos ang 2 kabanata ng ating kwento't sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.